Magandang umaga po sa inyo lahat. Good morning. Ito na ho, Bitag Live in the morning sa PTV4 ho tayo napapanood. Exclusive lang ho tayo napapanood sa PTV4. Marami ho nagtatanong, ganun pa man, kami paulit-ulit na sinasabi. Also, masusundan ho kami sa mamagitan ho ng aming live streaming sa Facebook page ho ng Bitag Live and Bitag Multimedia Network Facebook page. Sa aming YouTube TV, Bitag Official, ganun din ho sa aming website, bitagmedia.com, and also, kami ho'y sasabihin ho namin sa inyo na napapakinggan din ho kami sa iba't ibang himpilan sa Luzon, sa Visayas at Mindanao. Ito ho sa mga affiliates ho ng Capital Broadcasting Center. Yan ho'y sa 1530 dito ho sa Metro Manila, ang DCME. Carry ho tayo mga bossing. So, nagkape na ho ba kayo mga boss? Kasi it's very important na tayo ho sa umaga, lagi ho natin sinasabi, you wanna get the momentum, hatak ho, coffee. Alright, let me introduce mga bossing ang word drive-by shooters. Ito ho'y ginagamit ho ng mga law enforcers in the United States. Kung kayo ho'y nasa US listening or watching me right now sa Canada, you can I think that you can connect and you can relate to what I'm saying. The word drive-by shooters, iyan ho'y ginagamit lang ho ng mga police sa mga gang sa neighborhood na kung sino-sino ka lang makikita, binabaril na lang. Let me introduce that word. Drive-by shooters are the yellow politicians. Sila ho'y mga dilawan. They go around the neighborhood looking for anyone who they can randomly shoot. They're like gangsters. They go out in the community and will just randomly shoot using their big, fat mouth. Look at it this way. The victims are coming from the administration under the executive branch of the government. Folks, we're not talking of gangsters in real life, but, drive-by shooters. We're talking of gangs of the yellow politicians, probably carrying the yellow as their official colors. If you don't carry the colors, you can be shot at any time. If you happen to be in the right place at the right time, the media is their neighborhood. At stake, who's gonna take the turf in 2022? Nagna-nosebleed na ho ba kayo? Anyway, pinapractice lang ho natin, baka mamula na ho yung ating English, Anyway, joke only. Kayo ho'y nanunood sa amin sa ibayong dagat, particular in the US. Today is still sa inyo. It's still Wednesday and evening in Canada as well. Mga suki ho natin, nanonood ho sa atin. So, ngayon, dito ho sa Pinas, kung kayo ho'y mga simpleng tao, baka nag-nosebleed na ho kayo, pasensya na ho kayo, tatagalugin ho natin mamaya ng konti. In the meantime, babati lang ho tayo. Kukunin ho natin yung mga sound bites, mga pahayag ho na mga tao behind the news or sila ho yung mga nagsasalita na kinukuha ho ng media ang kanilang mga pahayag at doon nagiging storya na. Of course, kasama rin pag-SS. Anong SS? Alam nyo na yun. Hindi ko na dapat uulitin. Salitang kalye, salitang balbal. Anyway, itong pag-uusapan ho natin. Balikan ho natin yung sinasabi ko. Bakit ko ho ginamit yung word drive-by shooters or trigger happy? Kaya ko ho ginagamit ho to, wala naman ho tayo mga gangster who's dito sa Pinas na talagang nagbabangay ng mga gang at labanan ho nila yung kanilang teritorya, no? Dito ho kasi pag sinabi mong drive-by shooters, ayun, magmamaneho ho sila sa neighborhood, normally the gang, hey you! Yeah, drive-by shooters, mahalin tulad ho natin yung mga politiko ho nating mga medyo, alam nyo na, magalit ho sa atin, no? Pasensya na ho kayo. Ganito lang ho talagang estilo ho natin sa morning because it's in the morning. Si Ben Tulfo ho sa Bitag Live and drive-by shooters, sila ho yung mga dilawang mga politiko or kaalyansa. Sila ho yung mga sinasabing nag-iikot. Ano hong neighborhood? Ang neighborhood ho na sinasabi natin, ang media. Kung anong kanilang nababasa, kung anong kanilang napapanood, kung anong kanilang naririnig. Siyempre, hindi po pwedeng hindi sila magsasalita. Kaya, pag sinasabi kong going around the neighborhood, mga boss, randomly, naghahanap po sila sa dyaryo, binabasa, ito balita, kailangan kapag salita ako rito. Tatawag sila ngayon, hey, give me my soundbite. So, kaya ko sinasabing, ang media is the community or the neighborhood that they can go around reading
listening, watching, what can they say, at kung anong kalang masusundot, mapipitik sa mga nakikita ho nila. So, they go around the neighborhood. Sinusuyod ho ang neighborhood ang media. Sinusuyod ho ang mga dyaryo. Sinusuyod ho yung sinasabi natin telebisyon at radyo. Andyan ho sila, kaya yun ang sinasabi natin, ikot-ikot lang ho sila, at pag nakita ho nila kung sino yung mainit sa issue, magsasalita ho sila, bibirahin ngayon. Gets nyo mga boss? So I call drive-by shooters na mga dilawan. So they go around the neighborhood like gangsters. Para ho sila mga gang na lalabas ho sila sa komunidad. Ano ang komunidad na pinag-uusapan natin? Eh, ang media. Hindi naman ho sila pwedeng lumabas ng bahay dahil naka-quarantine pa rin ho sila. Takot ho sila. Basta ka lang mga gurang na. Natakatakot. Baka madapuan sila ng virus kung kaya. Ang community, using the digital platform, either sa internet man yan, or sa pakikinig man yan sa telebisyon, o panunood sa telebisyon, or di naman kaya, reading the news sa media. The media is the community. So, when they start doing that, mga boss, kaya ang sinasabi lang ho natin. Ngayon, ito ho'y paghahalin tulad lang natin, mga boss. Ano ho itong paghahalin tulad natin? Ang paghahalin tulad lang ho natin, paggamit ho natin mga terminolohiya para maintindihan nyo ho. Not na parang ang ginagawa ho natin, parang sinisira ho natin sila. Pero ang point ko lang ho, para maintindihan na parang bagong terminolohiya lang yung aking mga sinasabi rito, para nagkakaintindihan. Bigo siguro para dun sa simpleng tao, ihahalin tulad ko na lang ho dun sa mga alam mo niyo yan, mga dyan nababalitaan ho natin kung ano ang pinagagawa ho nila, ihahalin tulad na lang ho natin dyan. But don't take it literally. Metaphorically, I am now trying to make a distinction, or yung ginagawa ho natin dito, mga boss, is to, make that comparison or analogy. Naintindihan mo? Parang ginagawa ho natin paghahambing lamang. Iikot ka ba naman sa komunidad? Ang komunidad isang media. Huwag ka nang umalis ng bahay mo. Ang komunidad mo, buksan mong telebisyon, buksan mo yung iyong internet. Pumunta ka doon sa social media, sa mga site niyan. Mababasa nyo na ho. Hey, we're in the digital age and digital technology. We're going to a digital society and a digital economy. So, everything changes. Kaya it's so easy to go around the neighborhood, the media. Madali lang ho para kung sino sisilipin mo, sino bang mainit ngayon. So para sila mga gangster. Labas ho sila sa komunidad, tapos kung sino makikita nila, if you happen to be in the wrong place in the wrong time, sometimes you happen to be in the right place in the right time, na ikay issue ngayon, ikay nalagay sa media, susundutin ka. Abay, titirahin ka ngayon. So ngayon, ibig mong sabihin, ang mabibiktima ho rito karamihan ay kung sino yung the man on the hour. Tulad ho, for example, let's just talk. Alam nyo kahapon, mga boss, naging malaking issue at ito ho'y doon sa transportasyon at marami ho nakakita ho rito sa sitwasyon ng mga kababayan ho natin nasa labas. Para sila ho kasi nasa kalbaryo, nalagay sa kalbaryo. Parang ito ngayon ang nakikita nila. Kung titingnan mo, mangilan-ngilan lang naman yung pila ng ganyan. Mas masahol pa nga nung panahon ho ng dating administrasyon. Talagang naglalakad sila sa kabuisitan, kulang ang sasakyan. Nagkakaproblema sa MRT at mga bus. Pagkatapos may mga strike pa noon. Galit pa nga doon. May isang religious organization talagang nagmarcha rin sa kabuisitan nila nung araw. Kaya kung ito, wala lang huto. Tinga lang huto eh. Wala pa huto, hindi pa yung karne. Kumbaga, tinga lang to. It's just a particle in your mouth. Kung titingnan natin, hindi yan yung mga typical na makikita niyo. If we go back and say, kaya doon ho sa mga drive-by shooters ho natin. Sino ba mga drive-by shooters ho natin? Well, introducing the drive-by shooters as in Riza. Ayan, nakikita niyo ba? Ayan, si Riza, drive-by shooters. Sila ho yung bira ng bira. Okay, andyan, Kiko is another drive-by shooters. Okay? So, medyo, bakit nandyan lang? Nawala okay, yan lang ang kaya nito. Okay. Nawala na ho. Nawala si Franklin. Nawala rin ho si Grace. At kahapon, yung isa, bakit lang niya? Tanggalin mo na lang. Si Risa lang ang nakikita. Marami sila, hindi lang naman to. Okay, good. Okay, anyway. So, what I'm saying, mga boss, Franklin and anybody na kung gusto ho nila gumawa ng, kumbaga, at this point, bibirahin ka, magsasalita sila sa media.
For example ho, itong sitwasyon sa mga mananakay. Ang sinabi ho ni Senator Risa, hindi dapat maging new normal ang mahirap, matagal at delikadong commute para sa ating mga mananakay. Ma'am, tama ka riyan at mali ka rin dyan. Tama ka sa pahayag mo, that's basically ideal and what you're saying. But in the world of realities and actualities, you got to make sure that you're talking of realities, actualities. Hindi dapat maging new normal ang mahirap, matagal at delikadong commute para sa ating mga mananakay. That's a statement of fact. Pero hindi yan totoo kasi una, wala pa tayo sa new normal, mga boss, chief, manager, amo. Okay? Nakikita niyo ang ibig kong sabihin? Wala pa tayo sa new normal. We came from ECQ, and then now GCQ, and then probably modified community quarantine, and then until na mawala na yung mga QQ niyan, banana Q, kamote Q, siguro kamote Q matatanggap ko. Once nawala na yan, Senator Risa, then you can say it because the new normal begins from the previous life na sinasabing buhay natin, yung na dating gawe, normal na dating gawe, and then dumating yung GCQ, then ECQ, then MCQ, or marami hong mga QQQ, kaya nangangamote Q kayo. So nakikita nyo ngayon? So instead of just saying that, understand na talagang sa umpisa pa lang, talagang ang layunin, aking linawin natin dito kasi mamaya tatawagin natin, lang layunin ay making sure na hindi kakalat yung virus sabay-sabay sa lansangan kasi una naman may choice ang mga mananakay. Which basically, yung mga pobreng mananakay natin, titingnan ho natin sila and we have to look at their welfare. Yung kanilang kapakanan na sila'y nasa labas nag-aantay na masasakyan. Pero sinlinaw ng sikat ng araw, sinabi na, you don't need to go to work kung wala talaga masasakyan at may importante marpartisipasyon yung industriya at yung sektor na kailang pinagtatrabahuan na mag-aambag na magbigay ng sasakyan. Kung wala, hindi ka pwedeng pilitin. Ngayon, ang sasabihin ng mga kababayan na, paano naman kami kikita? Tama doon. Kaya lang, importante rito, kikita ka nga, pero kayo naman tatamaan ng virus, saan bang saan? Paano? Sa kagustuhan mo mabuhay, baka naman nasa lagay ka sa hukay. Kung sabay-sabay tayo lalabas. Kaya, kaninong kasalanan yan? Ay, gusto natin malaman. Pwede bang tawagan ng munisigo? The man of the hour, kasi dito parte nangyari dito mga bossing. Si MMDA, si Jojo Garcia, tinanggal General Manager. Si Jojo Garcia ng MMDA, siya ho, okay? Sinabi niya, ito raw yung kaguluhan sa labas, sa commuters, sa mga mananakay, sa mga lansangan ng Lunes, yun pagluluwag yun, resulta ng pagluluwag ng pamahalaan from ECQ to GCQ kasi diluwagan ang metropolis para payagan yung mga negosyo magbukas para buhayin, siglahin yung sinasabing ekonomiya, pero do not expect normalcy. Kasi sinasabi rin ng sektor ng transportasyon, yung mga kababayan natin sa ibaba na, paano naman kami? Ang thrust ng gobyerno is isipin muna natin kasi baka kagustuhan natin bukas sabay-sabay, lalong lumaganap at lalong mabalik tayo sa ECQ. Sinlinaw na sikat ng araw yan. Ngayon, tinatawagan ho natin si Jojo Garcia kasi dito sa Partingtons, gusto lang ho natin sabihin, dito ho, tatawagan din natin yung tumuligsa sa kanya. Ngayon, ito ho ang sinasabi natin mga boss. Ang pagtutuligsa ho sa kanya, nagsalita rin naman si Jose Manuel Shell Jokno na susubukan din ho natin ka-human rights lawyer na kakapanayin to interview this guy. Mamaya ng konti, unahin muna natin si Jojo Garcia. As soon as we get this guy, importante kasi hindi tayo tumatalakay dito na hindi natin nakukuha magkabilang panig, punto por punto. So, dito muna, linawin ho natin dito. Ang sinabi ho ni Jojo Garcia,
yun daw mga kababayan ho natin, nawalan ng focus sa kagustuhan, nawalan ng focus, kumbaga ibig sabihin, para sa akin, the way that I understand, well, you're trying to put your guards down. Hindi ka na nag-iingat kasi. Parang ibig sabihin, mag-iingat tayo kahit nalalabas tayo, hindi pa tayo sa new normal. Now, because wala pa tayo sa new normal, and therefore, tayo pa lang nagta-transition going to GCQ, lumuluwag pa lang, we expect glitches. It's not gonna be perfect. Kaya nga sa ibang sa Secretary Tugade, I believe, nagsabi, at kanyang mga spokesperson, ay kapit-bisig tayo rito. Tiyaga muna tayo rito. Hindi tayo pwedeng sabay-sabay lalabas. At hindi po pwedeng asahan ng mga kababayan natin magkakaroon ng konbenyente o di naman kaya kaginhawaan or convenience because mangingibabaw pa rin yung sinasabing pag-iingat, the safety. Kung kaya't yung mga sasakyang mga bus na yan, medyo 50% lang ang kalang capacity. And stage 1 pa lang yan. Stage 2, tsaka natin luluwagan para hindi naman sabay-sabay buga agad ang transmission ng sinasabing virus. A lot of people, very simple na dapat maintindihan pero I don't even know kung bakit hindi naintindihan. Anyway, so we're calling itong si Jojo Garcia ng MMDA. Apparently kanina, sabi niya, pwede raw siya makausap. But in the meantime, so subukan naman natin yung tumuligsa sa kanya. Si Shell Jokno mamaya ng konti. Kung matatawagan natin, kasi eto naman si Shell Jokno, ang sinasabi niya, kayo sa MMDA, kayo sa pamahalaan ng problema, hindi ang taong bayan. Sa Twitter niya, reaction doon sa sinasabi o sinabi ni MMDA General Manager Jojo Garcia. So, nakikita niyo ngayon. Okay? Kayo mga boss, balansehin niyo. Analyze this. Sino bang may punto rito? Si Jojo Garcia na nagsasabi, baka nawawala kayo ng focus, baka nakakalimutan ninyo na, teka muna, safety first before convenience. Siguraduhin natin tayo ay ligtas at wala tayo sa panganib. Yun ang ibig sabihin ni Jojo Garcia. Pero sa kay Shell Jokno naman ay sinasabi niya, abay teka muna, abay kayo ang problema. Ibig sabihin, kayo sa MMDA, kayo sa sektor ng transportasyon, kayo sa DOTR ang may problema. Hindi ang taong bayan. Ayun ang sinasabi ni ito ni Shell Jokno. Kaya mas maganda siguro makuha natin yung kanyang panig dito kasi ayan naman, so all over the media ang kanyang pahayag. Sa linyang telepono natin ngayon ang human rights lawyer si Jose Manuel Shell Jokno. Magandang umaga po, Sir Jokno. Magandang umaga din at sa lahat ng tagapakinig. Okay, sir. I'm just trying to take your sound bites. Mahalaga ho yan yung sinabi ninyo na yung problema sa DOTR ba yan o di naman kaya sa MMDA na nagsalita itong si Jojo Garcia. If I may just have to put words into your mouth, it's like a diarrhea in your mouth na nagsasalita ka na ang problema kayo, look who's talking, hindi yung mga mananakay. Clarify me on this. Linawin ho natin, sir. Ano bang nasa mind ninyo? Why did you say this? Ang paniwala ko kasi yung tunay na leader ay accept responsibility for their decisions. Hindi sila nagsisisi ng iba. Mm-hmm. I think alam naman ng ating pamahalaan ng DOTR, MMDA, na maraming lalabas ng GCQ dahil siyempre lahat ay kailangan kumita. Alam din nila na may hirapan ng tao dahil wala pa naman tayong public transport. Mm-hmm. Kaya since that is something that we know in advance, pwede pong pagplanuhan yun. Pwede tayo gumawa ng mga alternative action para naman hindi gaano mahirapan ng taong bayan. At kung sila naman ay nahirapan, ay bakit pa natin sila sisisihin? Kaya yun po ang punto ko. Okay. Sir, ganito ano? Okay, I take your point there, but not because kanina tinatawagan natin si Jojo Garcia, we couldn't get into him, but when he said something like hindi raw ang mga taong bayan hindi focus, could it be that he seems to have lost their focus, is they're putting their guard down na pagsabay-sabay lumabas, baka kumalat naman ang transmission ng sinasabing COVID-19, kaya sa umpisa pa lang, transition from ECQ to GCQ, magkakaroon talaga ng konting glitches or tawag dito, magkakaroon ng adjustment sa taong bayan. Kaya lang sir, kung sinasabi nyo, hindi pinagplanuhan
sa tagal ng panahon bago i-declare yung GCQ. But with that, sir, parang may statement din yung nasa DOTR na it's safety first, which is yung kaligtasan muna para wag kumalat yung virus over convenience and there will be transition. What do you say to that, sir? Well, siyempre naman, lahat tayo, ayaw natin na kumalat yung virus na yan. Whether it's the government or the private sector, wala naman sa atin na gustong mahawa niyan. Ako, grabe talaga yan. Pero at the same time, palagay ko lang, pag malinaw ang plano, susunod ang tao. Okay. Kasi ang disiplina natin ay nanggagaling din dapat sa itaas. Pag maayos ang sistema, may disiplina. Sa paniwala ko din ay ang taong bayan, ang pangkaraniwang mamamayan, sumusunod naman po sila. Basta't meron plano at malinaw ang gagawin. And yun yung mahirap. Okay lang na magkamali naman po tayo. Nobody is perfect, whether we're in government or not. Pero wag naman natin sisisihin ang masa. Okay. Sir, hindi ho ba nakikita ninyo rito na yung safety first over convenience? May meaning na ho roon na there will be glitches, there will be some adjustment, at hindi kasi 50% lang capacity ng mga buses at trend. And then eventually, pagdating ng second phase, dahan-dahanin nila, kaya magtsatsagaan. And then, parang ang sinasabi rin ng bago ho nito i-declare yung GCQ na parang ang dating, kayo mga employers, anumang industriya sa sektor ng mga manggagawa natin, i-provide yung transportation, mag-ambag kayo ng tulong ninyo kasi hindi mapupunuan yung sinasabing ito'y pangangailangan ng mga mananakay kasi ito'y talagang magkakaroon ng kunting stages dito, which means kakulangan, which means hindi sabay-sabay because of social distancing, which is yung point doon, nandoon yung kaligtasan. Kasi kung kaligtasan versus convenience, alam naman natin, sir, gusto natin kumita, gusto natin maghanap buhay. Kaya alam, baka tayo malalagay sa hukay kapag hindi tayo nag-iingat. So don't you think na may pag-iingat doon ang pamahalaan natin na talagang ang focus is that, hey, it's safety first before convenience. What do you say to that? Alam po ninyo, pagdating sa malalaking negosyo, kaya nilang mag-ambag para sa kanilang empleyado. Kasi big companies po yan. Pero baka hindi na-realize din ng ating mga nasa kapangyarihan na yung more than 90% ng ating mga business ay mga micro, small at medium enterprises. At yung mga negosyo na yan, ilang buwan na yan hindi kumikita. And kung sasabihin natin sa kanila na sila pa yung maglalabas ng pera para mag-provide ng transportation for their employees, hirap na po sila. And I don't think that would be a realistic solution. All right, At sir. the same time, the government resources, halos lahat po ng ahensya natin sa ating pamahalaan ay may mga shuttle, may mga bus at pati yung ating AFP and other agencies. Bakit hindi kaya ay gamitin din natin yan para matulungan natin ang pangkaraniwang mamamayan? Ang gusto lang naman niya ay kumita at ayaw din niyang mahawa at magkasakit. Kaya siyempre, pag magkasakit po siya, lalo pang hindi makakapaghanap buhay yan. I think we're all in this together. And the more we can work together, it will be really good for the country. Okay. So, ang sinasabi niyo, sir, ganito, kinakailangan ng magpo-provide ng transportation talaga. Not just sa DOTR, not just yung tren at mga bus or kasi hindi pa pwede mga jeepney. Kung maaari gamitin yung resources ng nasa gobyerno tulad ng AFP, tulad ng mga PNP, mga truck na yan, pwede mag-ferry. Pero nakukulangan ho ba ang taong bayan, sir? O nakikita ko rin naman kasi naglilibot din sila, pick up some passengers. Kaya lang, sir, marami sabay-sabay. Mawawala naman yung social distancing. So, ang pananaw niyo ho ba, sir, sa akin, linawin natin, meron ho bang specific solution kayo rito para mapakinggan ng pamahalaan at para medyo usisain naman nila, ma-integrate, maisama doon sa kanilang solusyon sa sinasabing problema, sir? Palagi ko, kaya pong magsagawa ng isang evidence-based solution dyan. At ang datos naman ay hawak-hawak na ng ating pamahalaan. Considering, halimbawa, madali pong i-project, ilan ba ang talagang pangailangan ng lalabas sa GCQ para maghanap buhay? How much of this can be provided by the government?
considering na limitado nga ang public transport. And pwede rin humingi ng tulong sa private sector, yung sa mga malalaking mga business na kung pwede po ba, ay tulungan nyo kami dahil hindi namin kayang ibuo lahat ito. Kung the government had enough time to make those projections, there was, the data is there, madali naman nila makuha yan. At kung sana napagplanuhan ng maayos ay meron pa rin siguro ang glitch pero hindi ganun kalaki ang tama sa taong bayan. Well, that's sir. Kami ho'y natutuwa na meron ho kayong naambag at nasasabi ninyo na gusto nyo evidence-based and pakikipagtulungan na nasa pribadong sektor yung mga malalaking mga negosyo na may ambag din para sa kapakanan ng ating mga kababayan sa ibaba. Am I right with that, sir? Yes, well. All right. Apo. With that, sir, unless you have something more to say, I'm going to let you go. Oh, thank you. Maraming salamat po at magandang araw sa inyo lahat. Magandang araw din sa inyo, sir. Well, yan ho, mga boss, napakinggan niyo ho si Manuel Shell Jokno. Siya ho yung human lawyer at nagsalita ho siya. And hindi ho siya pabor dun sa sinasabi ho ni Jojo Garcia. At si Jojo Garcia, tinatawagan ho natin. Respect begets respect. Makikita niyo ho yung estilo ho natin. If this person is respectable in the way he presents himself, and so we will have to reciprocate respect with respect. Wala na ho kung dadagdagan sa sinabi niya kasi narinig niyo naman ho mga boss, if I have to come up with my own analysis there, I think it's not gonna be fair kasi binigyan ko lang ho siya. Kung ano ho nakita ninyo kanina, it's for you to discern, nasa sa inyo na ho yan, kung paano ho ninyo babalansehin. At ang kanya sinasabi, kinakailangan makipagtulungan ng pribadong sektor, yung mga lalaking mga kumpanya na makaambag man lang. Paano? Kahit na paano, parang ibig sabihin, kawang gawa siguro para sa mga malalaking kumpanya na mga malalaki, multinational firms nandito na tumulong para dito sa mga malit nating kababayan. May punto ho siya ron, but then again, ako yung nagsasabi, sa umpisa pa lang linawin ho natin. Naging malinaw ho ang pamahalaan na pagpasok ko ng GCQ, magkakaroon ho ng kunting problema, kaya kapit-bisig ho tayo. Intindihin ho natin ang mga sitwasyon na hindi mapagsisilbihan lahat. Gawa nga ho, mas mahalaga ang kaligtasan kaysa sa kaginhawaan nino man para makapasok sa trabaho. Kahit na nga ho sa opisina, kahit na ho sa building namin, pagpasok pa lang dyan. Every day, mag-fill up ho ng form. So, mahaba ang pila. Ngayon, ang pila na yan, importante kasi kinukuha lahat yung information. Kukunan ka ngayon ng iyong temperature. Kung ikay with a certain temperature sa body temperature mo, hindi ka mapapapasok. And then kung sinong kasama mo, etc. So, ngayon, marami kang dadaanan na proseso, isa ho yan sa sinasabing pagkokontrol ng sinasabing virus na wag kumalat. Ganun din ho ang ating pamahalaan. Sa pangkalawakan, medyo malawak ng konti nating tingnan, madali ho pumuna kahit sino. Just like I'm saying, let me introduce the word drive-by shooters. Drive-by shooters are people who would basically shoot you pag nakita ka in the neighborhood. Saan ang neighborhood? Ang media. Ang media kasi ang siyang nagbibigay ng balita. At pag hindi nagustuhan yung iyong sinasabi, patay kang bata ka. May tama ka agad. So, nakita niyo mga boss. So anyway, change topic na ho tayo mga boss. This is Bitag Live. In the morning, si Ben Tulfo ho, tayo ho'y napapanood ho sa PTV4. And if you're watching us na broadcast, it's either sa YouTube using, sa aming Bitag Official. If not, sa live stream ho namin sa Facebook pages ho ng sumusunod. Bitag Live Facebook page. Ganon din ho ang aming Bitag Multimedia Network Facebook page. And sa website ho namin, bitagmedia.com. And also sa mga radio stations na affiliates ho ng Capital Broadcasting Center. Marami ho yan sa Luzon, sa Visayas at Mindanao. My understanding, sa Visayas, like Dumaguete, ganon din ho sa San Carlos City, and sa may parte ho ng Maasim, Leyte, and of course may, if I'm not mistaken, Dipolog, and then Tagum, Davao, and ganon din ho doon sa lugar ng Surigao, na doon ho, I'm sorry kasi marami hong call letters yan na hindi ko pa pwedeng banggitin, but as far as I know, yan ho ang mga broadcasting station ho.
AM and FM na dinadala ho tayo sa pamamagitan ho ng Capital Broadcasting Center. At dito ho sa Metro Manila, tayo ho'y sabay na si-share ho tayo sa AM station ng 1530. Well, boss, itong pag-uusapan natin, nagtatanong ho kasi si Mang Igme sa akin. Sino ba si Mang Igme? Barbero ko ho to eh. Tumawag ho kahapon si Mang Igme sa akin para sabihin, Boss Ben, ano ba pagkakaiba ng endorser sa influencer at sa vlogger? O, tatlo ho yan, Influencer, endorser, vlogger. Yan nag-i-endorse sa commercial ho yan. Yung kinukuha ng mga endorser ay yung mga malalaking kumpanya, isang personahe na kunya magagamit siya na parang ang dating dahil marami siyang mga mga followers that he can endorse the product pagkatapos maibebenta sa produkto kasi may integridad yung individual. Mahalaga ho sa isang endorser, may integridad, may standing ho sa komunidad. Endorser ho yan. Product endorser kung tawagin. Marami ho nakikita ninyo mga endorsers, mga artista o personalities sa media. Ginagawa ho sila mga endorsers na mga malalaking kumpanya na paniwala na yung pag-i-endorse nitong tao na to ay makakatulong kasi una sa integridad, pagkatao, at yun sa sinasabing sa talino man yan o di naman kaya, doon ho sa kanyang larangan na nagbabagay ka ho, kaya ikay pwede mag-endorse. Karamihan ho sa mga produkto nakikita ninyo. Aba yung naglalabasan ho yan, mga endorsers. Milyones ang binabayad niyan, hindi ho basta-basta. Kasi bakit? Kasi pag nagsalita yung endorsers, may integridad, may sinasabi. Yun ho ang pagkakaiba ng endorser. O ngayon, asang politiko, halimbawa, ang endorser, halimbawa, si President Duterte. At pagkatapos ng kanyang terms, tinaas niyang kamay ni Ben Tulfo for President. Abay, teka muna. Can you imagine, iniisip ngayon ng taong bayan, si Ben Tulfo tatakbong pagka-presidente. Tinaas ko niya rin ni PRRD, ni President Duterte. Vote Ben Tulfo, susunod sa pagiging presidente. Ini-endorse ako. Ngayon, is it a possibility na mata-transfer yung mga boto na 16 million or 20 million na nakuha ng Pangulo, may ita-transfer sa akin dahil tatakbo akong pagka-presidente? Well, I'm just trying to make an example. The president could be an endorser kung sino man ang susunod na mga politikong tatakbo at sinong uupo sa susunod maging, he's 2022. Malayo pa ho to. Pinag-uusapan ho natin yung nag-i-endorse. Yung nag-i-endorse kasi, hindi ho mabaho. Yung nag-i-endorse, meron ho siyang power, ability, people to move and be influenced. Yun ho ibig sabihin. Kaya ho yung mga endorser artista, o di kaya yung mga personahe, mga personality na medyo wala kang makitang wala kang makitang bahid sa mga commercial endorser ho yan. Ano naman ho yung sinasabing influencer? Itong word influencer, very loosely, it is a coin word na kung titingnan mo, bakit, anong word mo influencer ka? You must be somebody. If you're an influencer, you must be somebody. You have this. Because kung meron kang utak, ikaw, kaya mong, the ability people to influence people. Ibig sabihin, anong larangan mo? Siguro sa idea, political beliefs, sa negosyo, sa lipunan, o ikay nasa media. So ito ho yung mga sinasabing influencer because what are they trying to peddle? Ideas, concepts, business. Ito ho yung mga sinasabi, visionary. Sometimes, are people who can influence. Mga influencer. Kaya lang loosely, yung bang isang tao na nagtitiktok lang, influencer na? Isang tao na marunong umindak-indak, influencer na? Yung mga TikTokers ba influencer? No! Big N-O, no! Yung mga vloggers ba? Influencer din? No! Some of them are somebody, but the rest of them are nobody. Trying to be somebody, but never was and never will be. What's that? Kaya ho natin, be careful ho kasi sa salitang mga ginagamit ho natin. Sa media, sometimes loosely coined words na sasabihin, influencer. Anong ini-influencer? What are you trying to peddle? Anong nilalako mo? Ngayon, kaya ho tayo nagsasalita ng ganito kasi kung ikay kakulangan sa iyong kaalaman sa sinasabing issue, huwag kang magsasalita kasi tulad ng isang TikToker
nalagay sa alanganin, hindi ko maintindihan. Kapag ikay bobo, wag mo nang gawin matalino. Manatili kang bobo. Hindi naman kasalanan kung ikay bobo. Kung minsan, estado ho yan. Aangat ang pagkabobo mo kung ikay mag-aaral at makikinig at matuto. Ngayon, hindi ho kasalanan isang bobo. Ang bobo, estado ho yan eh. It's a state of mind that you want to be in pagiging bobo stage. Malupit ho ba ako? No, I'm not. Wala akong pakialam. Walang sino ang makialam sa'yo kung ikay napahanga mo sa pamamagitan ng pag-indak-indak mo, mga sayaw-sayaw mo dyan, napahanga mo lang. At the end of the day, kukupas ka rin. Anong naibahagi mo? Ang endorser is something that transferring something, yung product or an individual, ini-endorse niya. Ang influencer, mabigat ho to eh. Please do not use the word influencer unless you're a guru, ibig sabihin, pagdating sa business, influencer ka. Unless ikay sa larangan ng mga negosyo na malalaki. O ngayon, ano naman yung mga vloggers? Mga vloggers who they come up with their topics and do a little research and they try to stand from there and sometimes they're good, much better than those people sa ibang media na may utak din. Pero karamihan sa kanila, wannabes na kaya pipiliin ho natin. Ito naman ho dito sa isang influencer ko na nalagay ho sa alanganin ang issue kasi mass testing, trial and error daw. Kabugukan kasi, hindi ko maintindihan, bugok siguro, nagsasalita, kung ang larangan mo ay paindak-indak, manatili ka na lang dyan. As ang pananatili mo rin, maraming hahanga sa iyo, doon lang sa mga moves mo, pero kung hindi naman kasalanan, kung wala laman ng utak kung siguro ang laman ng iyong talento ay paindak-indak, doon ka, maraming hahanga sa iyo. Makakapag-influensya ka ba? No. Especially pag ikay nagsalita na ng mga issue na hindi mo kabisado. Maraming nalalagay sa alanganin kung minsan. Abay, nagsalita, bandang huli siya lang lito. Kilala niyo yun siguro, hindi ba? Babae. Tapos naging famous. Sinakyan niya na rin kaysa naman mapahiya pa. So, mag-iingat ho tayo. Ang point that we're saying here, mga boss, mga anak ho natin, sa social media, sa digital media, pag-ingatin ho natin kung sinong sinusundan. Kasi baka mamaya, sa halip na iindak-indak lang yan, sasayaw-sayaw lang yan, abay nagsasalita ng kung ano-ano, syempre, yung mga bata, wala pang kamuwang-muwang, baka maniwala sa kanyang kabobohan. Sino yon? Kilala niyo na yon. Hindi ko napapasikatin pa. End of story. Change topic, mga boss. Ito naman ho ating pag-uusapan, mamaya ng konti, kung kailangan ho siguro, maganda. Is there any possibility makausap natin si Joey Concepcion? Alam niyo mga boss, ito hong situations na pag-uusapan, very serious ito. Marami ho magiging casualty na mawawala sa negosyo, magtatanggal ng mga tao, magsasara ng kanilang mga negosyo sa sitwasyon na kung saan gawa nga ho nitong nangyari ho sa buong mundo, yung worldwide crisis, ang COVID-19. Kaya kung kayo ho'y isang individual, ano hong epekto nitong aking sasabihin ho sa inyo? O kayo ho'y maaring makakaranas ng epekto sa dahilan ng problema sa mga pinapasukin ho natin. Yung mga pinapasukan ho natin, mga kumpanya, sila naman ho'y nakatutok din sa takbo ng ekonomiya. Ang ekonomiya naman yan ay kumpiyansa. Kumpiyansa ho na mga negosyante. Ang mga ekonomiya natin, depende ho sa micro, small, medium, and then big businesses. Na ito ho'y mahalagang malaman ho ninyo. Kasi tayo ho'y titingin, i-focus ho natin yung mind natin kung saan ho patutungo ang sitwasyon ngayon. Hindi ho maganda kung pag-uusapan ang takbo ng ekonomiya natin. Kamakailan nangyari, talagang sinubsidize ho ng ating pamahalaan. Sinubsidize ho ng ating pamahalaan ang ating mga kababayan na mabigyan ho ng mga ayuda tulad ho yan ng SAP, DSWD, and then hindi lang ho dyan, yung ayuda rin ho ng SSS, wage subsidy, and then Camp Dole. Paano naman ho doon sa mga situations na ito'y mga micro, small, and medium enterprises? Ano hong mga hamon na darating sa kanila? Siguro sa linya ho ng telepono ho natin, pakausapin ho natin si Secretary Joey Concepcion, Presidential Advisor ho to ng Entrepreneurship. Magandang umaga po sa inyo, Secretary Concepcion, Joey Concepcion. Good morning.
Good Good morning. morning. Sir, ito ho, very quickly, ano hong sa nakikita ho natin ngayon, especially takbo ho, ng negosyo, yung mga hamon hong hinaharap ng ating mga micro, small, medium, and even the big businesses. Pag pinag-uusapan ho ngayon itong COVID-19, yung hamon na hinaharap ho nila, and the uncertainty or walang katiyakan, anong nakikita nyo, sir? Well, ngayon, nung nagbukas lahat ng mga non-essentials, semi-essentials itong Monday, no? Siyempre, malaking takot yung karamihan sa mga negosyante, especially in the retail side, no? Itong mga restaurants, mga barbershop, saloons, and halos lahat, no? Nakikita natin, there is nobody exempted in this crisis, no? Lahat ng mga negosyo, except for essentials and for food and pharmaceutical, okay naman ang business. Katulad namin, nasa food kami, no? Pero sa isang business namin, sa appliances, halos ang hina-hina ng benta, no? So, nangyayari ngayon, dahil sa dapat natin gawin para i-prevent yung second wave, yung social distancing, Yes. Wearing of mask, and all of that, siyempre, ang nangyayari dito sa isang restaurant or retail store, hindi pwede maraming tao. There should be siguro reduction of about 50% sa itong mga fast food. At marami yan mga fast food restaurants and lahat. We're a country of restaurants. So, because of that, yung cost to operate will go higher because the revenue will go down because they have to cut back on people. So they have to determine anong cash flow nila. Can they survive this crisis? No? And within the next 2 weeks, many will know. Kasi karamihan ng mga restaurants, marami rin branches. No? Maybe dito sa, exempted dito yung mga karinderias, sari-sari stores, mga MSME sa agrikultura, yan, medyo okay pa ang business nila. No? Sa karinderya, syempre, kailangan social distancing rin dyan. No? So, pero yung rental cost nila, halos mababa lang yan. Yung sari-sari stores naman, essentials ang binibenta nila. At ngayon, pwede na sila magbenta ng sigarilyo at beer at mga alak. Yan ang malaking margin sa kanila. So, mas maganda yung business ng mga sari-sari stores. Mga 1.3 million yan. Sa agriculture, yun ang high demand ngayon. Ang mga vegetables, fruits, so basic tayo lahat. Balik tayo sa bahay tayo ngayon kumakain. Many years ago, during martial law, when I was growing up, that was the model. We were eating at home. No? We were not really eating in restaurants. No? As modern times came and we are living in condominiums, in we're moving in a very fast-pacing environment. There's no time to cook. Everybody now has gone to eating out or doing food deliveries. So that is the challenge that I see for many of the businesses, especially sa malls. No, they are restricting the number of people in malls. Hindi pwede magkumpulan ng isang tao. The people went to the malls as their parang kasi walang aircon ang ibang mga tao sa barangay, so they have to spend time with their family in malls, and that's why ang lakas ng malls natin dito parang park sa Amerika. Yung malls hindi gaano kalakas. Yes. Pero dito sa atin iba kasi lahat ng family members they meet there, no? So those things are going to be affected. We have no choice. Okay. Sir, ako let me just ask you this kasi importante ho 'to, yung bang kumpiyansa ng mga the confidence, kumpiyansa ho ng mga negosyante ho natin, kung i-rate ho natin, nasaan ho sila ngayon? I mean, the businesses itself muna. Well, let's put it this way. My confidence is not there, no? Lahat tayo we're not as confident. Katulad ng Asian crisis at yung banking crisis sa Amerika, yun, maraming tinamaan. Pero mas maraming tinamaan dyan sa
medyo large businesses, yung mga mayaman na maraming pera, nag-invest sa mga bonds, ganyan. So, pag nangyari ng financial crisis, marami talagang tinamaan dyan na more on the medium to large. No? Pero itong crisis na to, the bigger you are, the bigger your losses are. Nakikita natin. Yung malaking corporation ngayon dito, reporting very big losses, no? Or loss of income sa first quarter lang. No? So, kasi dito may health issue kasi to eh. So iba. So yung kumpiyansa na lumabas to spend, wala na rin yan eh. Kasi natatakot lahat ng tao na kung mahaba itong health issue natin, let's say 2 years, 3 years, 4 years, they're all measuring, kaya ba nila ito sa negosyo nila, sa family savings nila, maabot nila itong crisis. Kasi preservation na ngayon lahat to. So when people hold back spending, then you will have a recession. People will hold back. They want to make sure that they have enough for their food, their basic needs, medicine. So parang sinasabi niyo, the business confidence and the consumer spending, medyo magkakaroon ng problema doon sa response ng mga consumer or mga ito'y end users, anumang produkto, anumang industriya. Kaya ako tinanong kung kumusta yung kumpiyansa ng mga negosyante. Well, let's look at luxury items. From people buying cars. No? Hindi naman luxury ng ibang kotse, pero they will hold back their spending. They will hold back their travel, no? Of course, of the health issue, they will not want to travel because aside from spending money, yung flight mismo, baka mahawa sila. No? Number 3, yung mga clothes, shoes, things that they can hold off, appliances, they will hold off. No? Because right now, the problem we see is mga overseas workers natin, nakikita natin, mga simi natin, bumabalik na, ang dami no? So, ang unemployment natin dito, syempre tataas kasi pag nasirado itong mga MSME, syempre may stimulus package na halos 1.3 trillion. No? Malaki rin yan. Pero the business viability itself, dahil sa protection of health, will not allow a business to be profitable. For one, sa parlors or barbershop or mga masahista, mga spa, all of that. No? Retail stores, service shops. Siyempre, mga service shops, pwede, they can cope. No? Pero everybody will be affected. I cannot see nobody's spread except yung talagang essential food items, itong pharmaceutical, agriculture, sari-sari stores. Sa mga micro at small, sari-sari stores will continue to survive this crisis. No? Well, doon sir, malinaw na sa amin ngayon na parang the business confidence is very important. Kaya lang marami nag-hold back, ganun din ang ating consumers. So overall, sir, just to wrap it all up, I don't know if there's the word advice. Ano hong mapapayo ninyo sa isang simpleng mamamayan na nagtatrabaho o sa mga malilit na negosyo other than doon sa sinasabing essentials? That's just the word of wisdom. There's just any being an advisor sa dito sa negosyo. Well, my first advice to many negosyantes, as they open up their business, they have to see how they can adjust, and try to reduce their cost. So, syempre, part of that is to lay off some workers na hindi nila kaya bayaran. And eventually, kung yung cash flow nila negative pa rin, huwag nilang pilitin. Magsirado muna sila kasi baka mamaya maubos lahat ng working capital, pati maubos yung family savings nila. At kung maubos yung family savings nila, mas delikado ngayon how to survive kung ma-prolong to ng 1 year, 2 years, or worst comes to worst, baka even longer than 2 years. No? So, the longer this pandemic will continue, mas mahihirapan dito lahat ng mga negosyante, lahat ng mga workers, the people will suffer. So we are trying to create visibility through testing. Yan ang focus namin sa private sector na we will be able to manage things better if we don't
have a recurrence of the infection which will create another Yes. lockdown. Pero yung lockdown nila gagawin ngayon, as I recommended to the President, i-focus natin sa selected barangay quarantine. No? Okay. So that somehow will mitigate a general lockdown unless the pandemic is so huge no, that the cases are really phenomenal. But from what I see, yung mga situation natin yun, pwede na rin selective lockdown of barangays. No? I see, So I see. commerce can continue. Oh. But the fear will always be there. You cannot remove that because of news of people dying, people getting sick. And you can see it, all social distancing being practiced, which is mandatory, but it is against the viability of many business to have social distancing in that sense. So it doesn't work with the business models of Okay. retail and all of that. That means kukonti ang tao pupunta sa mall, kukonti ang tao pupunta sa restaurant, kukonti ang tao pupunta sa mga those selling mga damit, mga sapatos, mga department stores. Siyempre, mas kukonti ang tao, mas mahina ang benta. Okay. And the fear around there, the fear of getting sick, yung fear na maubos yung savings nila. So everybody will hold back. No? Okay. Try as holding back. And nakikita natin, maski sa mga buying of houses, retail, mga condominium, mga, siyempre, even some of them, baka hindi na nila kayang bayaran yung amortization nila. No? Let's see. So, with that, sir, kami yun nagpapasalamat. Overtime na ho tayo for the advice at doon ho sa mga ibinahagi nyo na ho sa mga manunood ho sa atin. And kami yun nagpapasalamat sa inyo. Good luck ho, Presidential Advisor for Entrepreneurship, Secretary Joey Concepcion. Salamat rin. Okay, you're welcome. Mga boss, wala ho tayong oras. Nasabi niyo na ho, ano? But we will expand this tomorrow. Maraming salamat ho sa inyong pagtutok. We'll see you tomorrow. Adios.